So yun, magandang tanghali po, Senator Tol Tolentino. At ang katanungan ko lang po, gaano po ba kahalaga itong Tolentino Law para sa soberanya ng ating sambayan ng Pilipino? Siguro ito yung pinaka-foundation natin ngayon. Makatapos, tatlong dokumento na nakikita ko. In chronological order. Perhaps not, ano ba sa English yung pagbubuhat ng sariling bangko? Una, yung Declaration of Independence, June 12, 1898. Halaga yun. Kasi yung kasarinlan natin. Pangalawa, yung ginawa nating saligang batas, although amended several times, 1935 Constitution, 1973 Constitution, dumating tayo ngayon sa 1986 Constitution. Yung una, pinakita natin yung ating kasarinlan. Yung pangalawa, yung saligang batas, when we started the Malolos Convention, pinakita natin yung dokumento legal para natin maipapatupad yung ating kasarinlan. Pangatlo, yung tinatanong mo, yung Republic Act 12064, yung Philippine Maritime Zones Law, yung Tolentino Law, pinapakita natin kung paano natin mapapalakas at mapapanatili yung kalayaang binigay sa atin noong 1898 at yung dokumento noong 1987 sa Ligang Batas. So yung Philippine Maritime Zones Law ay mahalaga dahil ito yung nagpapatibay ng pagkilala doon sa 2016 arbitral ruling ng DA kung saan pinatunayan na atin yung entitlements, atin yung laman ng dagat sa West Philippine Sea, sa Exclusive Economic Zone, sa Territorial Sea, sa Contiguous Zone, at kasama ngayon yung kanang bahagi ng Pilipinas. Ito yung Benham Rice na pinangalanan ko, Talampas ng Pilipinas. Mahalaga ito kasi habang nakakampanya po tayo, March 27, sinabmit po ng Department of Foreign Affairs sa International Seabed Authority yung mapa, yung chart ng Talampas from Catanduanes all the way up to Palanang Isabela, approved. Ang ibig sabihin po nun, lampas ng 200 nautical miles, sana may mapa ako rito, lampas ng 200 nautical miles, yung seabed, yung sa ilalim, atin pa rin, 13 million hectares, rich in manganese nodules, rich in natural gas, rich in oil, rich in rare earth elements. Yung sangkap pagkagawa nito mga to, mga electric products. So mahalaga ito kasi 1898, pagwawagayway sa amin sa Kawit, Kalayaan. 1987, 1935 Constitution, hanggang sa saligang batas natin ngayon, legal document, implementing Kalayaan. Maritime Zones Law, the future. The future. Ito na yung kinabukasan ng ating bansa. Ito na yung magbibigay ng kasagutan sa kahirapan sa bansa. Ito yung makakasagot sa bakit mahal yung kuryente. Ito yung makakasagot sa bakit mahal yung gas, yung gasolina. Kasi pag nakuha natin yung langis doon, sa West Philippine Sea man lang, 5.4 billion barrels of oil. Ang dami ng boss. Mayaman pa tayo sa Singapore. Kaya gusto ko ninyo na China. Gusto nilang i-deprive ang magandang kinabukasan ng mga Pilipino. Gusto nilang agawin yung hindi kanila. Gusto nilang angkinin yung hindi kanila. Kaya yung tatlong dokumentong sinasabi ko from the Declaration of the Independence, Philippine Independence, to the enactment of our Constitution, to the Maritime Zones Law. These are all contiguous, connected documents which would show that the Filipino people, especially the generations yet to be born, are entitled to a good
future. Magandang kinabukasan na gustong agawin at alisin ng isang dambuhalang bansa. Ganun kasimple yun. So yun, Senator Tol, follow-up question lang po. Maraming Pilipino ang naligayahan or natuwa dito sa pagkakalagay ng West Philippine Sea sa Google Map. Pwera na lang siguro sa mga pro-China candidates. Tanong po, isa po bang factor itong Tolentino Loop sa pagkakalagay ng Google Map yung West Philippine Sea? Opo. Isang factor po yan, malaking bagay po yan dahil yung Google Map, though a private organization, listens to what the international community is saying. Google Map Corporation does not operate separately from other countries. Kakampi ka. Nasaan ba ang Google Map? They have presence in Seattle. They have presence in Washington, D.C. They have presence in other countries. So, private international organizations, state actors work together. So, our next step natin dito, yung talampas, maisama na rin sa Google Map. At yung sinasabi ko nga, 3 days after Google Map placed the name West Philippine Sea in their maps, sumulat po ako sa ICAO, International Civil Aviation Organization. Sumulat po ako, nakalimutan ko na lang yung PETSA, para na sa ganon ay mas maliwanag. Para na sa ganon ay i-require lahat ng foreign airlines entering the Philippines, upon entering Philippine territory, to announce to the pilots to make the announcement, you are now entering the West Philippine Sea. Please fasten your seatbelts. Yun po hinihiling ko. Hindi pa tumutugon. It will happen. It will come. Pag nangyari po yun, pati po yung mapa doon sa harapan ng aeroplano, lalagay po doon West Philippine Sea. At susunod po, ilalagay din yung talampas ng Pilipinas. Masayang-masaya na po ako doon. At dapat masaya rin po kayo. Yes. Senator, magandang hapon po. Hapon. Sir, kahapon may statement na po kayo about dun sa nahuling Chinese national. Kaya for soundbite sa purposes po, ask po sana namin ngayon yung video reaction nyo. And with relation sa Senate Bill 2951 po na sinusulong po. Alam niyo, kanina, natanong ako doon sa isang kapihan. Kaya nyo lang ginagawa yan kasi eleksyon. Sabi ko, hindi. You were not listening nor paying attention. Nung nag-file ako ng 2951 po. 2951, February 5, hindi pa nagkakampanyahan. Final ko na yung foreign counter espionage law bill. Para nga tugunan ito mga nangyayari nito kasi obsolete na yung Commonwealth Act 616, 1941 pa. Obsolete na yung Batas Pambansa 39 tungkol sa mga espiya. Kaya final, hindi pa ito nangyayari itong mga hulihan. So nangyari ito, tapos naalala ko tuloy yung tugon doon sa nagtanong sa akin kanina, nobody was listening. In 2023, I showed pictures, 5 or 6 pictures. Sabi ko, sa media, sabi ko, ito yung Sandy Cay 1, ito yung Sandy Cay 2, ito yung Sandy Cay 3. Walang umintindi sa akin nun. Kasi hindi pa maintindihan kung saan yung Sandy Cay. O ano yung Sandy Cay. Nasa dyaryo nung isang araw, di ba? Who was the first one to respond? Modesty aside. When that incident happened. Si Tol. Di ba ako yung una sumagot nung nagpa-picture-picture ng China? Di ba? So ang tanong mo ay, ano reaksyon mo doon sa nangyari kahapon? Yes, sir. Connected lahat yun, boss. Connected lahat yun. Ilakita ko yung picture ni Sandy Cay 2023. Pagkatapos ng Senate hearing natin, bago on the eve of the Balikatan exercises, nagpa-selfie-selfie yung China Coast Guard. Pagkatapos ng Senate hearing natin kung saan kinonfirm ng National Security Council
na merong foreign meddling, baka may foreign meddling sa eleksyon. Nahuli na itong MC Grabber ng China. Sa tapat pa ng Intramuros. Pero, noong February, meron na nahuli doon. We were not listening. Meron na nahuli doon sa Intramuros. Ganun din. Pabalik-balik sila. Pero hindi na nakakatakot. Ang nakakatakot yung mga nahuli ngayon, nahuli noong January, December, siguro hindi lang na-ventilate ito, yung mga nasa malls. Yung mga nasa malls, bakit sila nasa mall? Nahuli yun sa El Grande Island sa Subic. Nakakulong na yung hindi ko ma-pronounce yung pangalan. Nahuli na yun sa Palawan 5. Yung mga nagdo-drone-drone, nagpipicture-picture. Nahuli yun dito sa Makati, sa Antonio Village, at marami pang iba. Yung sa malls na nahuli, sa tabi ng malls, anong ginagawa nila doon? Yung gadget nila, hindi lang nare-reveal, kaya makuha, masagap, yung credit card numbers nyo. Ano mangyayari pag nasagap yun? Online scam, baby. Online scam. Wala naman yung bank. Kaya napunta yung mga kababayan natin doon para mag-celebrate ng birthday sa mall. Mag-shopping pag mayroong birthday. Tapos may scam na gano'n. May katarantaduhan na yun. Iurap na yung ating dignidad nilang ibang bansa. Mananakawan pa tayo ng pinag-arapang pera ng ating mga kababayan. Mali, di ba? Yes. But nobody is denouncing this. Di ba? Nagkagalit tayo, ba't tayo na-scam? Yes. Sana lumabas na yung report ng NBI. Bakit ang daming nahuli? Yung nahuli kahapon sa NBI, sa Intramuros, mga ganong gadgets din, nasa tabi ng mga malls. Oo nga. Ganun. Paano kinukuha ng mga nandun? Yung laban ng mga early voting sa mall. Di ba? Credit card transaction. Nakakatakot na yun. Hindi delikado nangyari. Ang dami na tayong mga kababayan. Nag-away-away na nga sana. Na-online kami. Kanina magagaling nga sa gobyerno. Magaling sa banking institutions. Magaling sa central bank. Diba? Meron namang ibang teknolohiya yung gumagawa na hindi dapat. Ganon din yung nilabas ko, yung Infinitus. I'll be having another hearing on Monday. This coming Monday. Infinitus will be invited. Infinitus will be invited. DFA will be invited. Gusto ko invite yung DFA. Bakit hanggang ngayon ay hindi pa sinasamon, iniimbita yung Chinese ambassador sa Ross Boulevard ng kusina ng DFA to the research nyo 2019 2021 elections sa Canada. Nag-interfere din ang China. Nagkaroon ng 194 pages na report of a committee of the parliament. Na-involve po sila, nakialam sila, nag-medal sila, nagpondo sila ng kandidato 2019-2021, which resulted in the expulsion of several Chinese diplomatic officials in Canada. Dapat ngayon pa lang, hindi ko alam kung nandito si Secretary Manalo, ilang beses na ako nakikiusap. Ipatawag na niya yung Chinese ambassador. Ang dami ng incidents na nangyayari, yung drone na lang. Hindi ko na makatang-isip yung drone. Nakita niya yung drone. 5 Philippine Navy ang nagbubuhat, di ba? Ang daming drone. Hanggang sa ngayon na hindi pa nahuhuli. Hindi natin kaya huliin lahat yun. Kung merong Ghostbuster, dapat merong Drone Buster. Hindi natin kaya huliin yun. Nandito pa, kaka meron na sa Manila Bay. Anong ginagawa nila? Nag-i-espiya. Sinong ini-espiyahan? Ang Pilipinas. Para kanino? China. Yun. Sir, follow-up lang po. Follow-up, last question. Last question po. This coming Monday, sir, sabi niyo may hearing po kayo. Opo. Possible po ba na mapapangalanan yung mga Chinese-sponsored na mga kandidato? This coming election. Ang pwedeng magsalita niya, National Security Council. Hindi ako kasi, kung sa akin,
parang improper kasi kandidato rin ako. Meron din naman akong delikadesa. Ayoko din naman manira ng kapwa. Ayoko manira ng kapwa. Lahat naman ng mga kandidato ay meron ding magagandang intensyon. Ayoko naman siraan sila. Siguro baka nagamit lang sila o hindi nila alam, kagaya po ng mga nakakasama sa nag-i-engage sa mga discussion ng mga troll na hindi tao, nagiging part na ng organic. So, ayoko silang sirain. Tayo po ay Kristiyano rin at meron din po silang magandang mitiin sa bayan. Hindi na po ako para ang pumula sa kanila. Ayoko po magbintang. Anong galing po yan sa National Security Council. Siguro po sa mga susunod na pagkakataon, mapupukaw din ang kaisipan ng COMELEC. COMELEC will be invited, definitely, this coming Monday. Siguro, doon sa Certificate of Candidacy, ilagay na lang doon sa baba na isa sa mga panunumpaan that I will not support any foreign power or I will not accept any funding support coming from any foreign power whose interests are inimical to the interests of the Filipino people. Lagay na under oath naman yun. Pero yung para ako paghusga ng kapwa, ay hindi ko po kayang gawin yun.